sabi po dito, I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word, I put my hope. Yan. Pinagpala po ang pagkakabasa ng banal na salita ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord, we glorify you, we honor you, we thank you, Lord of God. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo sa oras pong ito. Gamitin mo po ang iyong pong abang lingkod upang ihayag ang iyong pong banal na salita at masabi ko lamang po ang mga dapat na akin pong masabi at hindi po ang hindi nararapat, O God. At patuloy na ang dalangin ko po ay magkrema sa buhay po ng bawat isa na nasa Google Meet na ito, kung ano man po ang amin pong matatakel sa oras pong ito. At ito lamang po ang aking samot panalangin. Ikaw po, Panginoon, ng programa pong ito. At sa iyo na lang po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Char. Ayan. So, sa atin pong introduction, we all go through Siyempre, diba, dumadating po tayo sa time na parang pray tayo ng pray sa Lord, pero parang hindi But in God's presence, waiting has tuwing mag-anniversary ang church, bigyan na po tayo ng pagkakataon. Sobrang tagal bago na isa katuparan, but may purpose ang Lord kung bakit yun yung time na binigay niya. So silence doesn't mean God has forgotten us. It often means He's preparing something greater. And Psalm 130 verse 5 reminds us that it's a season where our faith grows, our trust depends, and our hope. We all go through seasons of waiting, but how do we wait in a way that honors God? How do we keep our faith steady and our hope alive through His Word? So ito po, pagbibigyan natin ng pansin ay itong verse na to lang. Tapos hihimay-himayin lang natin. When the psalmist says, I wait for the Lord, it shows that waiting is an act of faith. God often uses delays to develop us, not to deny us. The waiting room is God's training ground for patience, humility, and strength. So ang number one po is waiting is not wasting. Kasi dito sa key point na to, pinapakita na naghihintay tayo pero hindi nasasayang yung paghihintay natin. Kasi waiting isn't punishment, but it's a preparation. Kumbaga, di ba po, dumadanas tayo ng mga pagkakataon na parang, ay bakit kaya hindi inalaw ng Lord na mangyari yung ganito? Tapos biglang maano mo na merong negative side. So doon pa lang maano mo na makukuha mo na ang Lord may purpose kung bakit hindi niya hinayaan na mangyari yung ganitong bagay. Yung kung ano man yung gusto kong mangyari, hindi niya hinayaan kasi nga God has a purpose. Tapos, next po is my whole being waits. And sa my whole being waits, that means complete surrender. Not half trust, but full dependence on God. So, sa Lord natin ibibigay yung buong pagtitiwala natin na kahit parang wala namang nangyayari, kagaya ng sa paghahanap ko ng work ngayon, pero yung trust natin is
ilagak lang natin sa Lord because sabi nga niya sa Psalms 37 verse 4, diba, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. So, patuloy lang tayo na humawak sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Because true faith isn't proven when everything goes right. It's proven when we still trust even when nothing makes sense. Trust is choosing to believe God's heart even when His hand seems still. So, yung number 2 po is yung wholehearted trust. And yung number 3 is hope anchored in God's word. Po yung sa verse na, in His word, I put my hope. Last na po ito. Our hope should not be based on emotions, timing, or circumstances, but on the truth of God's promises. So yun, yung pag-asa natin, di ba po ang anchor, siguro familiar naman kayong lahat sa anchor, kung ano yung anchor. Yung angkla sa mga barko, yung dalawa dito, seaman, yung angkla sa mga barko na kapag halimbawa na kailangan nilang, di ko alam kung ang tawag dun, dumaong, basta kailangan nilang pampabigat yung anchor na yun dun sa ng dagat para manatiling firm yung pagkakaano nung barko. Hindi ko sure kung ganun yung basta yung anchor. Kaya hope anchored in God's word. Kasi sa mga salita niya, doon natin inilalagak yung pag-asa natin, 'di ba? Meron nga po tayong kasabihan that habang may buhay may pag-asa. And ayun, in His word, we put our hopes. So, ayun, yun yung number 3. His word never fails and His timing is always right. Kaya nga po nung sabi ko, may mga inaalaw ang Lord na mga bagay na hindi kumbaga hindi natin kagustuhan, pero yun yung kagustuhan ng Lord. Kasi yung timing niya laging perfect. When life feels uncertain, anchor yourself in what never changes. And it's God's word. Okay, so nasa conclusion na po tayo. The conclusion po is waiting seasons can be difficult, but they are never empty when we wait with faith. God's silence is not His absence. It's an invitation to trust Him deeper. So kapag may mga moments na kapag parang hindi natin maramdaman na tinutugon ng Lord yung prayers natin, parang tahimik lang siya. Ibig lang pong sabihin nun, ini-invite niya tayo na pagkatiwalaan natin siya in a deeper sense. And while we wait, let's choose to worship, to remain steadfast, and to believe that His promises are worth the patience. So habang naghihintay tayo, piliin natin na sambahin ang Lord and maging steadfast tayo at maniwala na lahat ng promises na ay worth ng ating patience. And the waiting room is also the growing room. So ayun, tapos na po ako. Mabilis ba? Sige po, tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong banal na salita sa oras pong ito. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay nagrema sa puso at isipan ng bawat isa na nakinig, O God, na intindihan po nila at naunawaan kung ano man, Panginoon, yung mensahe na gusto mo pong iparating sa kanila sa oras po ito. Sa oras po na ito, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na dumalo po sa Google Meet na ito. Ibigay mo po ang desires ng kanila pong mga puso. Maintindihan po nila that waiting is just
na hindi po nasasayang yung kanila pong paghihintay because they put their trust on you, God. Salamat, Lord. Salamat po sa oras pong ito, sa pagtatapos po ng akin pong teaching. Nawa Panginoon, minaintindihan po sila. Ito po aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.